Magandang Pilipinas ang panig ng mundo. Magandang umaga at saka mga kaibigan, mga kapatid, welcome back sa ating channel, Jin Juana Patindol. So ating pag-uusapan ngayon or ating talakayin sa umagang ito ang tungkol sa isang mahalagang bagay na ating matutuklasan doon sa isa nating napanood na video or sa isang nagbablog doon sa pamumuno or sa pamahalaang Duterte. So ating isi-share sa inyo mga kaibigan, mga kapatid ang isang video na ating napanood mula doon sa isang nagbablog. So miga shout out sa iyo, naway mabuhay po ang iyong vlog. So ating isi-share dahil nga parang tinitira niya ang pamumuno ng pamahalaang Duterte. So tayo po ay nakakuha ng kanyang idea kung paano po tayo ngayon maghanap ng panibagong content dahil po tayo po ay sumusuporta sa good leadership and good governance na ating pamahalaang Duterte. So, ang sabi po sa kanyang video na ating napanood, hindi reaction lang lamang po sa atin to na ito lang po ay napapansin natin, disclaimer lamang po. Basta po sinishare lang po natin kung ano yung ating saloobin base sa ating napanood na sa iyong pag-share ng iyong vlog. So miga shout out sa iyo kung sino ka man na hindi kita na nasundan ko ang iyong banat pero hindi ko masyadong nagustuhan. So ito lamang po ay isang disclaimer po na ipapaalam sa ating mga kaibigan na magkukomento po tayo sa kanyang sa ating napapanood na video. So ang kanya pong tinitira doon is posible nga ba na ang pamahalaang Duterte is hindi nagkakaroon ng utang sa kabila ng kanyang sinasabing build program. 'Di ba? May sinasabing build program tapos may kinakaharap pa tayong pandemya. Anong sinasabi niya doon sa kanyang video na ating napapanood, na ating nasubaybayan? Ang sabi niya, malamang ang kanyang pagbibuild program is nagkakaroon ng matinding utang sa ibang bansa. Yun ang kanyang sinasabi doon sa kanyang video. Sabihin na lang natin na totoo man kung halimbawang nakakaroon ng pamahalaang Duterte ng panibagong utang para sa ating mamamayang Pilipino dahil sa kanyang sinasabing build program. Kung sakasakaling nagkaroon man siya ng utang sa iba't ibang bansa dahil sa kanyang mga proyekto, yun po ay naibalik sa taong bayan. So ibig sabihin po, taong bayan po ang nakikinabang sa kanyang pangungutang sa ibang bansa. Kung sakasakaling may mapatunayan na nagkakaroon nga siya ng iba't ibang utang para lang sa kanyang pondo sa pagpapatayo ng kanyang build program. So isipin nyo yung sinasabing ipapamana sa susunod na magiging pangulo ang pagkakaroon ng matinding utang gawa ng kanyang build program. Kung halimbawa po, kung inyo pong mararapatin na kung halimbawa ang kanyang anak po ang kanyang pipiliin at suportahan na magiging presidente sa susunod na eleksyon, ibig sabihin ang sinasabi niyang utang dahil sa pag-build is ipapamana niya sa kanyang anak kung sakasakali man, di ba? So ikaw ba? Yun ba ang iyong gagawin? Hindi siya ganun kakitid mag-isip. Ngayon, sabihin na lang natin na hindi niya, nung parang nagpaparamdam ang kanyang anak na dahil nga sa hatak ng taong bayan ng mga mamamayang Pilipino na Sara Duterte ang magiging susunod na presidente kung hindi ang pangalawang pangulo na si Bongbong Marcos. Pero hindi po mangyayari dahil po tayo po is magkakaisa po tayo na suportahan si Bongbong Marcos ang presidente at saka Sara ang vice president. Ulitin ko mga kaibigan, tutulungan natin. So kami po ay nandito sa ibang bansa, sa iba't ibang panig ng mundo. Isa po ako dito nasa Dubai po ako, mga kaibigan, mga kapatid. Kung inyo pong nagustuhan ng ating pag-share at saka sa ating pagka-shoutout ng ating pamamahala ng Administrasyong Duterte sa ating isi-share na napanood na video sa kanyang pagdadaldal o pagkukuda na naman.
So ayan po mga kaibigan, reaction at saka disclaimer. So tayo po ay nakakaroon ng pagkakataon na maipahayag ang ating mga damdamin at saloobin. So nasa inyo naman po kung paano ninyo i-absorb. Sa akin, medyo okay po kasi nga nagkaroon po siya ng perceptions kung paano po ang sinasabi doon sa pagkakaroon ng utang, kung paano ipapamalas or paano ipapamana halimbawa. So di ba? Tapos isisingit din po natin na yung sinasabing kung halimbawa si Ferdinand Bongbong Marcos po ang magiging pangulo sa susunod na 2022 elections, ang sabi niya itutuloy niya. So napakagandang successor po kung halimbawa siya po ang susunod. Dahil nga sa ating pong nalalaman sa mga nagdaang administration, kung ano po ang nasimulang proyekto, hindi po tinatapos. Pero sabihin na lang po natin na ang pamumuno po sa pamamahala ni Pangulong Duterte, sinisikap po niya kung ano po ang kanyang proyektong nais ipahatid sa mga mamayang Pilipino hanggang sa last day ng kanyang pagiging presidente ay tatapusin at magamit at mabuksan ng mga taong bayan ang kanyang proyekto. Yun po ang kanyang pinaka-mithiin at layunin. So saan ka pa, 'di ba? Siya mismo ang tawag dito, nagpo-porsige na halos 24/7 ang trabaho para ma-enjoy ng mga mamamayang Pilipino para bago man siya umalis sa kanyang trono, sa kanyang posisyon, wala siya naiwang trabahong nabibinbin. Gusto niyang i-hand over ang bansang Pilipinas sa pamumuno ng susunod na magiging presidente na maayos. Kung sakasakali po ang kanyang anak, ganun ang maaring mangyari, bagkus ang talagang sinashoutout natin is Bongbong para sa pagiging pangulo. Kita nyo naman kung paano siya mag-isip, di ba? So, ito po ay reaction lamang po natin doon sa ating napanood na isang vlogger na nagsishare doon sa tawag po ditong pagkakaroon ng utang. Sabi ko nga, saan ka man nakakuha ng fake news na nagkaroon ng matinding utang, totoo man o hindi, at least nakikita ng taong bayan at saka napapakinabangan. Hindi lang sa iilang tao tulad halimbawa ni Noynoy Abnoy na binabayaran ang senador ng 50 million na pork barrel. Wala pa yung mga pandemya, isama nyo na yun yung mga pinapain niya doon sa Mama Sapano Massacre, sa Fallen 44, ano pa bang mga katiwalayang ginagawa niya. Yung mismong Ninoy Aquino International Airport, ka-apelyedo niyang ginagamit, pero anong ginawa niya? Ginawa niyang worse ang kanyang apelyedo doon sa sinasabing Tanimbala. Balikan natin yun mga kaibigan. Isasama na rin po natin yung sinasabing Yolanda. Yung naapektuhan ng Yolanda, mga punyemas sila, di ba? Ayan mga kaibigan, mga kapatid ko, inyong nagustuhan ng ating ngaw ngayon sa ating pag-share ng ating panibagong vlog. Sana po inyong magustuhan. Please follow, like, and share, and leave your comment on this link. Please click the notification para magiging updated po kayo sa ating mga susunod na update or upload. Give your thumbs up and support. So maraming salamat sa ating mga followers, sa ating mga subscribers, sa ating mga believers na patuloy pa rin kayong nagtitiwala sa ating channel. Maraming salamat sa ang panig mo kayo ng mundo. Sa muli po, magandang umaga Pilipinas, mga kaibigan, mga kapatid, at saka welcome back sa ating channel, Jen Juana Patindol.